Ang nakaraan, isang sinag ng pagkawasak ang kumislap mula sa mga mata ni Julian. At kasabay nito, ang kanyang kadiliman ay nagsimulang mabasag sa maliliit na piraso at kumalat sa buong mundo. Pagpapatuloy, mapait na ngumiti si Julian. Kahit na ang mga kaisipan ng demonyo ay pumuno sa kanyang isip, hindi niya nalimutan si Denham. Kahit na ang lahat ay naglaho, nanatili siyang buhay na buhay sa kanyang isip. Ang iisang natitirang alaala ay naging isang nakakabaliw na obsession. Ginawa siyang isang ganap na ibang nilalang. Wasakin ang mundo. Kung magagawa niya iyon, may iligtas niya ang kaluluwa ni Denham. Ngayon, iyon na ang kanyang tanging dahilan para umiral. Naramdaman ni Julian ang kanyang ego at pagkatao na gumuho. Kumapit siya sa kanyang huling piraso ng katwiran at nagsalita ng buong lakas. Art Arian, sinabi mong ililigtas mo ang mundo, hindi ba? Oo, iniligtas ko ang mundo. Natupad ng aming mga dragon ang hiling ng aming lahi. Hindi pa tapos. Nananatili ako. Ikaw din ay mawawala dito. Si Art Arian, bahagyang pinipigilan ang kadiliman na nagngangalit sa loob niya, ay nagpakawala ng kanyang kapangyarihang salamangka. 12 ng kidlat ang bumagsak mula sa itim na kalangitan, tumama kay Julian. Ngunit si Julian ay nanatiling hindi gumagalaw. Nasunog na niya ang lahat sa loob niya. Nagpatuloy si Julian sa pagbuhos ng natitirang kadiliman kay Art Arian, na sinasabing, Babalik ako upang wasakin ang mundo at iligtas si Denham. Ang katawan ni Julian ay nagsimulang magkahiwa-hiwalay sa isang mabilis na bilis. Sa umiikot na kadiliman, nagpatuloy siya. Bago ako bumalik, susunugan mo ang mundo mismo. Ang mundong labis mong gustong protektahan. Iwinaksi ni Art Arian ang kadiliman na gumagapang sa kanyang isip at sumigaw. Sa tingin mo magagawa mo ang gusto mo. Naintindihan niya ang intensyon ng kanyang kalaban. Sinusubukan ni Julian na lamunin siya ng kadiliman, ginagawa siyang kaaway ng mundo, ang dragon ng pagkawasak. Ngunit ang ganoong panlilinlang, freak, ay hinding-hindi gagana sa kanya, ang Dragon Lord. Siya ay isang kataas-taasang nilalang, na nagtataglay ng puso ng paglikha. Hanggat hawak siya ng puso ng paglikha na ito, hindi siya madudumihan ng kadiliman. Si Art Arian, na binigyan ng enerhiya ng ganoong kumpiyansa, noon lamang napagtanto ang isang bagay na kakaiba. Ang halimaw na ito ang puso ko. Ang enerhiya na nakapalibot sa puso ng dragon ay nabasag. Ang puso ng paglikha, na ipinasa lamang sa mga lord sa loob ng maraming henerasyon, ay ang hindi nasasalat na enerhiya na ito. Gayunpaman, ang tibak ni Julian ay tumama ng eksakto sa lugar na iyon, binabasag ito. Hindi pa nangyari ang ganoong bagay. Sa makatuwid, hindi magagarantiyahan ni Art Arian na gagaling ang puso ng paglikha. Wala siyang pagpipilian kundi umasa lamang sa sarili niyang lakas upang mawala ang kadiliman. Habang nakikipagbuno si Art Arian sa kadiliman, muling nagsalita si Julian. Huwag mong kalimutan, tiyak na babalik ako. Para sa araw na iyon, ipagkakatiwala ko ang isang bahagi ng aking kapangyarihan sa iyo. At kapag naramdaman mo ang aking pagbabalik, ang malamig na bulong ni Julian ay umalangaw sa tainga ni Art Arian. Halika at hanapin mo ako. Sa mga salitang iyon, ang katawan ni Julian ay ganap na gumuho. Habang ang kanyang anyo ay nagkahiwa-hiwalay at naging alikabok, tahimik siyang bamulong. Ghislaine, at lahat ng kanyang mga kaibigan. Patawad, ito ang mga huling salita na kaya niyang sabihin bilang isang tao. Pagkatapos, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang lumabas. Ang nakakalat na kadiliman ay nagtipon, na tila dumadaloy pabalik. Tulad ng itim na alon na gumugulong, ang kadiliman ay lumikha ng isang umiikot na alon, whirlpool, na may hindi mapigil ang puwersa. Ang whirlpool ay lumaki, at sa wakas ay sumabog na tila pinupunit ang kalangitan. At pagkaraan ng isang sandali, ang madilim na whirlpool ay naglaho lampas sa kalangitan ng walang bakas. Na para bang ang pag-iral nito ay hindi kailanman narito sa unang lugar. Ang galit ni Art Arian at ang pag-aalala ng mga dragon. Nagpakawala si Art Arian ng isang dagandong, na may luha ng dugo na dumadaloy sa kanyang mukha. Ang kadiliman na iniwan ni Julian ay nagngangalit sa loob niya. Upang pigilan ito, kailangang kolektahin ni Art Arian ang lahat ng kanyang lakas. Gayunpaman, ang kadiliman na ibinuhos ni Julian sa kanya, na susunog ng buong lakas, ay hindi madaling hamupa. Kamahalan.
Ang mga dragon ay nagmamadaling lumapit at ibinuho ang kanilang mga kapangyarihang salamangka kay Art Arian. Sila rin ay naapektuhan ng kadiliman ni Julian, ngunit hindi sa punto na hindi na mapigilan. Sa kaibahan, ang kadiliman na umaabot kay Art Arian ay isang kontaminasyon na may ibang antas. Ang enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay naglalabas ng isang nakakatakot na malas. Nararamdaman ang bigat ng sitwasyon, nagmadali ang mga dragon upang tulungan si Art Arian. Oo Julian, ikaw ay tunay na. Naramdaman niya ito. Si Julian ay hindi talaga nolipol. Kinuha niya ang kadiliman sa kanyang sarili, at ikinakalat pa ito sa buong mundo. Ang kadiliman na iyon ay nakatakas bago pa man ganap na sarahan ang lugar na ito. Kaya tiyak itong muling lilito. Ikinatag ni Art Arian ang kanyang mga pakpak ng may kahirapan at sinabi. Nagtagumpay ang pagbubuklod. Gayunpaman, ang mga labi ng kalaban ay nananatili sa mundo. Hindi ito isang ganap na tagumpay. Pagkatapos ay nagsalita ang isa pang dragon. Nawala ang kalaban. Iyon ay dapat na ang huling atake niya, ang huling bahagi ng kanyang buhay. Hindi. Bago siya mamatay, ikinakalat niya ang enerhiya ng demonyong Diyos sa buong mundo. Sinasabi mo bang siya ay muling mabubuhay? Oo, ngunit maaari itong iba sa iniisip natin. Ano iyon? Kahit na sarado ang demonic realm, ang enerhiya ng demonyong Diyos na ikinakalat nito sa buong mundo ay nananatili. Ang enerhiya na iyon ay maaaring lumikha ng isang bagong kalaban. Nagpatuloy si Art Arian, tinitingnan ng kalangitan kung saan nagtitipon ng itim na enerhiya. Sinasabi nila na ang mga kaluluwa ng mga naglilingkod sa demonyong Diyos ay walang hanggang nakulong sa mundong ito, at pinahihirapan. Marahil iyon ay maaaring gamitin upang muling isilang siya. Hindi tayo dapat magpalampas ng anumang posibilidad. Nahirapan ang mga dragon na maniwala. Kahit nasa kanilang mahabang buhay at naipong karunungan, ito ay isang kwento na nahihirapan silang tanggapin. Ngunit ito ang mga salita ni Art Arian, na lumaban sa kalaban hanggang sa huli. Kung naramdaman niya ang isang bagay, hindi ito maaaring balewalain. Umakyat si Art Arian sa kalangitan at nagsalita. Hindi na kailangang mag-alala. Dahil matagumpay na nasil ang selyo, kailangan lang natin siyang sirain. Una, kailangan nating bawiin ang ating lakas hanggang sa muling mabuhay ang kalaban. Kailan iyon? Hindi ko alam. Ngunit tiyak na sisirain niya ang selyo at muling lilito, sa isang paraan o sa iba pa. Kaya, lahat, palayasin ang kadiliman na tumagos sa inyong mga katawan at mag-hibernate. Iwanan ang pagbabantay sa mundo sa mga dragon na sumali sa pagtugis. Naiintindihan. Babalik ako sa aking lair pagkatapos kong bawiin ang puso ng paglikha sa malapit. Si Art Arian ay halos hindi na mapigilan ang kadiliman. Kahit ang pagbabalik sa malayong, nababalot ng blizzard na lupain ay isang pakikibaka. Kaya, binalak niyang palayasin muna ang kadiliman sa pamamagitan ng pagpunta sa lair ng mga dragon na namatay sa digmaang ito. Ang pagtatapos ng isang yugto at ang bagong pananaw ni Ghislaine. Habang umaalis, si Art Arian, ang iba pang mga dragon ay umakyat din ng mataas. Bagamat hindi kasing ayos ni Art Arian, ang kanilang kalagayan ay hindi maganda. Kailangan din nilang bumalik sa kanilang mga lair at magtuon sa paggaling. Dahil nagtagumpay ang selyo, wala nang silbi dito. Sa pag-alis maging ng mga dragon, isang kakilakilabot na kadiliman na lamang ang nagtipon sa lungsod. Tanging ang rebulto ng bato ni Deneb sa gitna ng lungsod ang naglabas ng isang maliwanag na liwanag. Pagkaraan ng isang sandali, bumalik si Ghislaine at tinitigan ang altar ng may pagod na mga mata. Deneb, salamat sa banal na kapangyarihan na inilabas ni Deneb sa huli, ang katawan ni Ghislaine ay bahagyang gumaling. Nagmadali siyang bumalik bago pa man gumaling ang kanyang mga sugat, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang puso ay napuno ng isang malalim na pakiramdam ng kawalan. Hindi ko napigilan. Sa huli, hindi niya napigilan ang sakripisyo ni Deneb. Sa huli, si Julian ay naging kanyang kalaban. Bakit ba ako dumating dito? Bakit siya bumalik sa nakaraan? Inaanyayahan ba niya ang sarili pabalik sa nakaraan para lamang ipakita sa kanya ang katotohanan ito? Tahimik na tinitigan ni Ghislaine ang rebulto ni Deneb. Ang maliliit na piraso ng liwanag ay dahan-daw ang umikot sa paligid ng rebulto. Ang isa sa kanila ay tahimik na umindayog habang lumalapit kay Ghislaine. Ito ay, walang isip na iniabot ni Ghislaine ang kanyang kamay.
Sa sandaling dampi ng kanyang mga kamay ang liwanag. Muling nagsimula ang pag-alingaw-ngaw, resonance, sa isang bagay. Ang pagkaapura ng sitwasyon ay nag-iwan sa kanya ng walang oras upang mag-isip. Ang pangarap na nagbago at ang katotohanan ng kapalaran. Matapos ang resonance na iyon, ang ilan sa mga alaala na mayroon siya ay nagbago. Sana ay nakatulong ito sa iyo. Narinig ko na tiyak na nakatulong ito. Hindi ka namin masyadong kilala. Pero marami akong narinig tungkol sa iyo mula sa kaibigan kong salamangkero. Huwag kang maging kakaiba. Ako ang iyong kaibigan mula sa isang napakalayong nakaraan. Maaaring nakakalito, ngunit huwag kang magduda. Kailangan mong magtiwala sa amin. Wala nang natitira pa. Maaaring nakakalito, ngunit huwag kang magduda. Kailangan mong magtiwala sa akin. Wala nang natitira pa. Ang mga salitang sinabi ni Deneb sa kanyang panaginip ay bahagyang nagbago. Ngunit hindi lang iyon. Ang mga eksena na nakita niya sa panaginip ay nagbago rin. Hindi sila ang parehong eksena na nakita niya sa kanyang orihinal na panaginip, ngunit mga eksena ng digmaan na nakita sa pamamagitan ng mga mata ni Ashton. Sa nabagong panaginip, si Irenil ay buhay. Dahil siya ay buhay, si Erineth ay nakikipaglaban sa tabi ng mga mercenary ni Julian. Ano ito? Naguluhan si Ghislaine. Paano nagawang magkasalubong ang kanyang mga alaala? Sa mahigpit na pagsasalita, hindi sila nagbago. Dalawang alaala ang magkasabay na umiiral. Kung paanong naaalala ni Erineth sa hinaharap ang mga bagong alaala mula sa nakaraan, ang Ghislaine sa nakaraan ay binigyan ng bagong alaala mula sa hinaharap. Na para bang binabalaan siya na huwag malito, ang liwanag ay umalangaw-ngaw sa kamalayan ni Ghislaine, na nagpapakita ng isang bagong pananaw, vision. Iyon ang hinaharap na nakita ni Deneb. Mula sa nakaraan ng magkasama hanggang sa isang hinaharap na masyadong malayo upang maabot. Matapos gumalas sa hindi mabilang na mga posibilidad, sa wakas ay natagpuan niya ang isang-iisang pag-asa. Isang nilalang na may kakayahang sirain ang kadiliman na sumisira sa mismong pundasyon ng mundo. Ang tanging variable na nag-uugnay sa nakaraan at hinaharap, lumilikha ng mga alon, at hindi may iwasang nagbubukas ng isang bagong landas. Noon lamang lubos na naintindihan ni Ghislaine kung ano ang nais ni Deneb. Anong pamamaraan ang natagpuan ni Deneb, at sino ang naghihintay sa kanya sa dulo ng bawat paglalakbay na nilakaran niya. Deneb, ang liwanag ay kumislap sa tawag ni Ghislaine. Ang liwanag mula sa altar ay kumalat at umikot sa paligid ni Ghislaine. Ang mga maliliit na spek ng liwanag ay bumulong sa kanyang tainga, isa-isa. Ghislaine, lahat ay dapat magpatuloy kung paano ito dapat ngayon. Kung paano ito dapat, sa wakas ay naintindihan ko. Kung anong kapalaran ang sinabi ng kalaban. Ito ang landas patungo sa iyong hinaharap. Ito ang nakaraan na kumukumpleto sa iyong hinaharap. Sa makatuwid, ito ay isang lubos na hindi may iwasang kapalaran. Ngunit huwag kang mag-alala, ang iyong hinaharap ay hindi nakatakda. Ang iyong hinaharap ay maaaring baguhin. Dahil naniniwala ako sa iyo, nagawa kong ngumiti at tanggapin ang kapalaran na ito. Marahil hindi ito ang unang pagkakataon. Ang tanging pag-asa na natagpuan ko pagkatapos ng hindi mabilang na mga pagtatangka. Marahil ikaw iyon. Sa gitna ng isang mundo na naligo sa kadiliman, isang kumpulan ng liwanag ang bumalot kay Ghislaine. Hinaplos ni Ghislaine ang mga liwanag ng may mukha na may kalungkutan. Ang kanyang lalamunan ay sumikip. Hindi makapagsalita. Ano ang maaari niyang sabihin sa kanya, na nakulong mag-isa sa kadiliman sa loob ng 1,000 taon? Ang liwanag ay unti-unting lumabo. Ang boses na bumubulong sa kanyang tainga ay naglaho rin. Kaya, pakiusap, huwag mong kalimutan. Tanging ikaw lamang. Ang mga partikula ng liwanag ay nagsimulang maging malabo at dahan-daang kumalat. Sa mahinang liwanag na iyon, ang huling boses ni Deneb ay bumulong. Iiligtas mo kami. Tulad ng mga talulot na bumabagsak sa hangin, ang mga fragmento ng liwanag ay lumutang ng magaan, kumakalat sa gabi na kalangitan. Hinawakan ni Ghislaine ang kanyang tingin, na para bang sinusubukang itatak ang eksena sa kanyang alaala. At pagkatapos, tahimik, ngunit mas matatag kaysa kailanman, nagsalita siya. Hindi ko malilimutan. Ang mga fragment ng liwanag ay nanginginig ng mahina, pagkatapos ay naglaho, tila tumagos sa kadiliman. Matagal na tinitigan ni Ghislaine ang kanyang mga kamay.
Ang init ng liwanag na minsang dumampi sa kanyang mga kamay ay wala na parabang sinusubukan niyang hawakan ang init na malinaw na ipinasa, na parabang sinusubukan niyang itago ang alaala ng naglaho na liwanag sa loob ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang mga daliri. Ang kadiliman na nagtitipon sa kalangitan ay lumapot sa bawat sandali. Ang kadiliman na nag-iipon sa lupa ay bumigat. Pinunasan ni Lionel ang luha at tumingin sa rebulto ng bato ni Denham. Umalis na tayo dito. Hindi na tayo pwedeng manatili dito ng mas matagal. Lahat ng kadiliman ng Demon Realm ay nagmamadali patungo sa lungsod na ito. Kung hindi siya maingat, maaari siyang lumunin ng kadiliman at hindi na makatakas. Tumango si Ghislaine. Pagkatapos, mahigpit na hinawakan si Grandier, nagtanong siya, Lionel, kaya mo pa bang lumaban ng kaunti? Oo, kahit hindi ko kaya, kailangan ko. Kung gayon sundin natin ang natural na kaayusan, patayin muna ang mga kailangang patayin, at pagkatapos ay pag-isipan natin. Dahan-daang lumingon si Ghislaine. Sa malayo, nakikita niya ang mga tao ng imperyo, na may walang laman na ekspresyon. Tiningnan sila ni Ghislaine, pumilipot ang kanyang mga labi. Natural lamang na ang imperyo ay hindi iiral sa aking hinaharap. Isang malalim na nakamamatay na kislap ang nagsimulang damaloy mula sa kanyang mga mata. Ang puwersa ng imperyo ay kapansin-pansing na bawasan kumpara noong una silang dumating. Ito ang pinsalang tinamo sa pagdurog sa huling pagtutol ng mga Julian mercenaries. Ang apat na superhuman ay nabawasan na sa isa na lamang, at ang mga knight ay wala pang isang dosina. Ganoon kalakas ang mga Julian mercenaries, at lumaban sila ng may ganitong kabangisan kaya't walang naglakas loob na magsalita tungkol sa kanila ng magaan. Ngunit nakalamang ang imperyo, gayunpaman, wala silang pagpipilian kundi bumalik dito bago pa manila tuluyang tapusin ang labanan. May dahilan para dito, at naramdaman din nila ang kadiliman na biglang lumaki. At nakita nila ito. Ang labanan sa pagitan ng bagong silang nakalaban at ng mga dragon. Sa huli, isinakripisyo ng Saint ang sarili niya. Si Pope Borisco ay nagsalita sa isang nanginginig na boses. Tingnan ninyo, matagumpay na nasil ang selyo. Nagmadali siyang lumapit, hindi alam ang nangyari. Kung may problema sa selyo, binalak niyang tulungan ang dragon o pakilyusan ang mga puwersa ng imperyo sa labas ng harang. Ngunit sa pagkawala ng bagong lumitaw na kalaban at sa matagumpay na pagsil, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Ngayon, ang natitira na lang ay ang resolbahin ang bagay na ito. Inaasahan ng lahat ang pagsil ng demonic realm. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi maaaring ibunyag. Kung malalaman na ang bayani at ang saint ay pinagtaksilan at isinakripisyo, magkakaroon ng malawakang kaguluhan. Kaya, isang angkop na senaryo ang kailangang likhain. Nakahanda na siya ng dahilan, ngunit ang makita ang pagbabagong anyo ng bayani ay nagbigay sa kanya ng mas magandang ideya. Ang bayani ay dinaya ng mga kaisipan ng demonyo at naging kanyang kalaban, ngunit lahat ng narito ay nagsama-sama upang talunin siya. At salamat sa marangal na sakripisyo ng Saint, nasil ang demonic realm. Tumango ang mga cardinal sa tabi niya sa bulong ni Borisco. Ang kasuklam-suklam na katotohanan na nasaksihan niya ay nagbigay ng isang mas kumpletong kwento kaysa sa orihinal niyang inihanda. Bukod pa rito, dahil totoo iyon, hindi siya sinaktan ng kanyang konsensya. Kailangan niyang itago ang katotohanan na una niyang tinakot ang saint sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga kasamahan bilang bihag. Ngunit mayroon pa ring gumagambala sa kanya. Aston Lionel, buhay pa sila. Kung ang dalawang iyon ay buhay, hindi nitatago ang katotohanan. Hindi niya nagawang tapusin ng maayos ang mga mercenaries dahil nagmamadali siyang bumalik, ngunit maaari niyang siguraduhin na mapatay sila sa kanyang pagbabalik. Tutal, ang natitirang mga tao ay malubhang nasugatan at pagod. Ngunit ang dalawang iyon ay hindi madali. Mukha silang pagod, ngunit sila ang mga bayani na nanalo sa digmaan laban sa demonic realm. Imposibleng tansyahin kung gaano karami pang lakas ang natitira sa kanila. Sa kasalukuyan nating lakas. Dahil sa huling pagsisikap ng mga mercenaries, isang superhuman na lamang ang natira. Ilang knight ang natira, ngunit malayo sa sigurado ang tagumpay. Si Borisco, pagkatapos ng isang sandali ng pag-aalinlangan, ay nagsalita sa mga knight ng may madilim na ekspresyon. Pangungunahan ko ang pag-uusap, kaya maglunsad ng surprise attack. Ang panghihikayat ay hindi gagana laban sa dalawang iyon, na sinapian ng kasamaan.
Sa makatuwid, ang surprise attack ang tanging opsyon. Tumango ng seryoso ang mga Imperial Knight. Ipinagkanulo at pinatay na nila ang kanilang mga kasamahan na lumaban sa tabi nila. Ang tanging opsyon para sa mga sumuko sa kanilang karangalan ay ang tapusin ang bagay na ito. Dahan-dahan, dahan-dahan. Naglakad si Borisku patungo kina Ghislaine at Lionel, na lumalapit sa kanya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Makinig kayo sa akin sandali. Tumigil sa paglalakad sina Ghislaine at Lionel. Maging ang pinakamaliit na hininga ay nagpapatindi sa lahat. Si Borisku, determinado na hindi palampasin ang pagkakataong ito, ay mabilis na ibinuhos ang kanyang mga salita. Ang selyo ay kumpleto na ngayon. Naiintindihan ko ang inyong damdamin. Ngunit hindi ba ang sakripisyo ng Saint ay ganap na kinakailangan? Sayang na ang mandirigma ay nalemon ng kadiliman. Alam ninyo na hindi namin ginawa ito dahil sa personal na pagnanais, hindi ba? Ito ay para sa mundo. Kaya kayo rin, isantabi ang inyong personal na damdamin. Ang mga natitira ay dapat masigasig na isabuhay ang natitira para sa mga namatay. Wala nang kailangan para lumaban tayo sa isa't isa. Maaari ninyong gugulin ang natitirang bahagi ng inyong buhay bilang mga bayani ng sangkatauhan. Ipapakinabang ko ang aking buong imperyo upang mangyari iyon. Kumalma muna tayo sandali at mag-usap. Bibigyan ko ng sapat na bayad ang Julian Mercenary Corps, at ibibigay ko sa inyo ang lahat ng nais ninyo. Ano sa tingin mo? Lumabas tayo at magkaroon ng mas malalim na pag-uusap. Si Ghislaine, na lumapit sa isang iglap, ay itinusok ang kanyang tibak sa dibdib ni Borisku. Ang mga Imperial Knight ay kinilabutan, ngunit nanatiling hindi gumagalaw. Si Ghislaine ay mahusay na sinaksak si Borisku nang hindi siya pinapatay. Nagbuhos si Borisku ng banal na kapangyarihan kahit na umuubos siya ng dugo. Gayunpaman, dahil ang tibak ni Ghislaine ay nakasaksak pa rin sa kanyang sugat, hindi ito ganap na gumaling. Inilagay ni Ghislaine ang kanyang duguan na kamay sa ulo ni Borisku. Sa tingin mo hindi ko alam ang iniisip mo. Ngayon, sandali lang Og. Malamang ay binalak mong manipulahin ang lahat ng nangyari dito at isisi ang kasalanan sa Julian Mercenaries. Nakita mo siguro kung paano nagbago si Julian. Oh, hindi kami. Anuman ang sabihin mo, walang silbi. Nakapagpasya na ako. Ngumiti si Ghislaine ng kakaiba sa harap ng mga mata ni Borisku. Ang imperyo ay masisira, at kayo ang magiging mga nagtaksil sa amin sa huling sandali, sinapian ng masasamang kaisipan ng demonyo. Ano ang pinagsasabi mo? Ang nakaraang Pope ay ginawa ang pareho, kaya iyon ay ganap na makatwiran. Ngayon, lahat ng mataas na pari ng imperyo ay paghihinalaan na sinapian ng masasamang kaisipan ng demonyo. Ang mukha ni Borisku ay namutla sa mga salitang iyon. Ganoon din ang naramdaman ng iba pang mga kardinal. Ang awtoridad ng imperyo ay malaki ng hamina dahil sa pag-akyat sa kapangyarihan ng nakaraang Pope. Naghinala sila na ang iba ay maaaring sinira rin. Ang pakikipaglaban ng magkasama sa Great War ay malaking nagpatanggal sa mga hinala na iyon, ngunit kung muling lilito ang parehong mga hinala, ang imperyo ay tunay na mahuhulog sa kaguluhan. Higit sa lahat sila, bilang klero, ay magdurusa ng kakilakilabot na kahihiyan kahit pagkatapos ng kamatayan. Hayop ka! Saan mo nakuha ang kalokohan mo? Kayo ang nagsimula nito. Panoorin mo na lang ang pagkawasak ng imperyo sa impyerno. Ang ulo ni Borisku ay nabasag sa isang iglap, ganap na inaalis ang anumang pagkakataon ng kaligtasan gamit ang banal na kapangyarihan. Agad, sumugod ang mga Imperial Knight. Gayunpaman, si Ghislaine ay gamulong sa lupa, iniiwasan ang mga atake, at pagkatapos ay sumugod patungo sa mga natulala na kardinal. Ang ulo ng isang kardinal ay ganap na naputol. Agad na hinaranggan ng iba pang mga kardinal ang kanyang landas, na naglalabas ng banal na kapangyarihan. Nagnitnit si Ghislaine at hiniwa ang kalasag ng banal na kapangyarihan. Walang tigil na umagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Kung siya ay malusog pa, maaari niya silang patayin sa isang bagsak. Ngunit pagod ng labis at naubos ang kanyang salamangka, hindi ito madali. Hayop ka, tumigil ka. Ang mga Imperial Knight, na nakabalik na, ay inihataw ang kanilang mga tibak kay Ghislaine. Ngunit hinaranggan ni Lionel ang kanilang landas. Kaang! Pinrotektahan ni Lionel si Ghislaine, inalis ang mga atake ng Knight gamit ang kanyang tibak at kalasag. Hindi niya sila ganap.
na maharangan, at ang kanyang katawan ay nagdala ng mga sugat dito at doon. Gayunpaman, may natitira pang lakas si Lionel. Kumapit siya sa gilid ni Ghislaine, hindi bumibitiw. Tiniis niya ang karamihan ng mga atake, tinitiis ang mga ito. Samantala, si Ghislaine, na may ekspresyon ng demonyo, ay pinugutan ng ulo ang mga kardinal. Isa-isa, dahan-dahan ngunit tiyak. Ang demonyong ito, paano namin nagawa? Ang mga kardinal, na palaging nagbibigay ng utos mula sa likod, ay bumagsak, hindi makatugon ng maayos. Kahit ang kanilang bantog na banal na kapangyarihan ay padalos-dalos na inilabas, bahagya lamang upang maibalik ng kaunti sina Ghislaine at Lionel. Gayunpaman, kahit na may maliit na paggaling, kulang si Ghislaine sa lakas upang ipagtanggol ang sarili. Nagtiwala lang siya kay Lionel at itinutok ang lahat ng kanyang lakas sa atake. Sa oras na ang katawan ni Lionel ay puno ng sugat, sa wakas ay nagawa ni Ghislaine na patayin ang lahat ng mga kardinal. Ang mga Imperial Knight ay pagod na. Habang mas maraming kardinal ang namatay, ang kanilang mga kamay at paa ay nag-ulo sa pagkalito. Isang knight ang tumusok ng kanyang tibak sa balikat ni Lionel. Habang aakma na siyang putulin ang kanyang leeg ng may kaunti pang puwersa, naramdaman niya ang isang nakakakilabot na tingin na inalis ang kanyang hininga. Nakita niya ang mga mata ni Ghislaine, na nagtatago sa likod ni Lionel. Siya ang isa na may mga mata ng isang mandaragit, ay sumusubaybay sa kanyang biktima. Isang matalim na sinag ng liwanag ang tumusok sa leeg ng knight. Agad na hinawakan ni Ghislaine si Lionel sa likod ng kanyang leeg at pinahihit ang kanyang katawan. Ang dibdib ni Lionel ay bahagyang hiniwa. Hindi pinalampas ni Ghislaine ang pagbubukas, sinaksak ang knight sa mukha gamit ang kanyang tibak muli. Sa isang mapurol na pagbasag ng metal at buto, ang mukha ng knight ay nabasag. Sa sandaling iyon, tinitiis ni Lionel ang sakit at iniabot ang kanyang kalasag pabalik. Ang atake ng knight mula sa likod ay naharangan. Agad na lumingon si Ghislaine at pinugutan ng ulo ang knight. Habang ang katawan ng knight ay walang buhay na bumagsak, muling iginulo ni Ghislaine ang katawan ni Lionel. Iniabot din ni Lionel ang kanyang kalasag at tibak sa ibang direksyon. Bagamat ang kanyang katawan ay punit na sa piraso, ipinagtanggol niya ang pagbubukas ni Ghislaine hanggang sa huli. Hindi pinalampas ni Ghislaine ang isang sandali nang ang mga atake ng kaaway ay hinaranggan. Kahit na siya mismo ay nagdusa ng paminsan-minsang sugat, nagngit-ngit siya at pinatay ang mga knight. Sa gitna ng isang matinding labanan, nakabalot sa dugo at bahid ng metal, isinakripisyo ng dalawang lalaki ang kanilang sarili para sa kaligtasan. Isa-isa, ang mga Imperial Knight ay bumagsak ng walang kabuluhan. Sa wakas, isa na lamang na superhuman at dalawang knight ang natira sa panig ng imperyo. Paano ito? Ang kanilang mga mata ay nanginginig sa shock. Ang dalawang lalaki ay pagod ng labis sa paniniwala. Ang katotohanan na hindi nila maiwasan maging ang mga tibak ng knight ay patunay nito. Malinaw, ang kanilang panig ay nakalamang. Gayunpaman, malayo sa pagpatay sa kanila, sila ay nasa bingit ng pagkalipol. Ano ang ginagawa natin? Kailangan nating tapusin silang lahat. Nadisoryo si Ghislaine at tumawa. Ibinasura ni Lionel ang kanyang tibak, hawak lamang ang kanyang kalasag. Ang dalawang lalaki ay balot sa dugo at halos hindi na makontrol ang kanilang mga katawan. Gayunpaman, hindi naglakas loob ang mga Imperial Knight na umatake. Kung ginawa nila, tiyak na mamamatay sila. Ang takot ay sumasakal na sa kanila. Ang superhuman ng imperyo ay nagsalita sa isang nanginginig na boses. Tumigil na tayo. Aayusin ko ang bagay na ito sa labas. Sa mga salitang iyon, sina Ghislaine at Lionel ay sabay na sumanghal. Sapat na. Matapos patayin ang kanilang mga kasamahan at pilitin sina Julian at Denab na magsakripisyo. Sapat na ngayon. Paano nila sasabihin ang ganoong mga bagay? Umaligid si Ghislaine pasulong. Sa mga duguan na hakbang, mahina siyang bamulong. Walang ganoong bagay na isang madaling pagtatapos, hindi ba? Mabilis na isinara ni Ghislaine ang distansya at inihataw ang kanyang tibak. Mabilis na sumalungat ang knight. Hiniwa ng kanyang tibak ang tagiliran ni Ghislaine. Ngunit nilunok ni Ghislaine ang sakit at hinati ang ulo ng knight. Habang nahahati ang ulo ng knight, ang tibak ng isa pang knight ay itinutok kay Ghislaine. Ang kalasag ni Lionel ay walang magawang nahati. Ngunit sapat na iyon.
Habang nag-aalinlangan ang Knight, hinahati ang kalasag, ang tibak ni Ghislaine ay tumusok muli sa kanyang leeg. At ang Superman ng Imperyo, sinamantala ang maikling sandaling iyon, ay sumugod pasulong. Mamatay kayo, mga halimaw kayo. Ang Aura Blade ay malinaw na sumabog mula sa kanyang tibak. Ang Superman ng Imperyo, ay ibinuho rin ang kanyang huling natitirang lakas. Siya rin ay pagod at naubusan ng mana. Kaya, sa iisang atake na ito, binalak niyang putulin ang ulo ng dalawang lalaki ng sabay-sabay. Ngayong hindi na magawang i-channel ng maayos ng dalawang lalaki ang kanilang mana, sigurado siyang magtatagumpay. Ngunit, ang tibak ni Ghislaine, na naubos ang lahat ng enerhiya, ay hinarangan ang tibak ng Superman. Sa isang sandali, ang ekspresyon ng Superman ng Imperyo ay natigilan. Paano? Kung siya ay nag-channel man lang ng mana upang harangan, maiintindihan niya. Ngunit ang tibak ng kalaban ay tunay na walang laman. Hiniwa ng tibak ni Ghislaine ang Aura Blade. Gayon din ang tibak ng kalaban. Na para bang natural lang, ang kanyang tibak ay gumalaw na tila sumusunod sa natural na daloy ng mundo. Ganito lang, ang tibak ni Ghislaine ay dumampi sa leeg ng Superman. Ang Superman ng Imperyo, kahit hanggang sa sandali na pinutol ang kanyang ulo, ay may hitsura ng hindi pagkaunawa. Habang bumabagsak ang leeg ng Superman, bumagsak ang mga tuhod ni Ghislaine. Walang tigil na damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Ginamit niya ang lakas ng loob na iniligtas niya upang harapin ang Superman, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na makapagtiis. Sa kabutihang palad, ang tumaas na antas ni Astian ay nagbigay daan sa kanya upang matiis ang labanan na ito. Gayunpaman, tila kailangan niya ng malaking halaga ng convalescence. Ayos ka lang ba? Hindi ayos. May mga sandali ka na umaangal. Inalaya ni Lionel si Ghislaine nang may malungkot na ngiti. Siya rin ay nasa bingit ng pagguho, ngunit ang kanyang kalagayan ay mas mahusay kaysa kay Ghislaine sa ngayon. Ang kalangitan, na nilamon ng kadiliman mula sa lahat ng panig, ay lumubog sa isang mas malalim, mas madilim na kulay. Ito ay isang tanda na ang oras na inilaan sa lupaing ito ay dahan-dahan ngunit tiyak na natatapos. Ang dalawang lalaki, na umaasa sa mahina na liwanag na natitira pa, ay naglakad patungo sa mga mercenaries. Kailangan nilang suriin kung may nakaligtas ba. Nang sa wakas ay dumating sila, nanlaki ang mga mata ni Ghislaine at Lionel sa pagtataka. Mas maraming mercenaries ang nakaligtas kaysa sa inaasahan nila. Ang kanilang kaligtasan ay walang katulad ng himala. Ang ilan ay nakaupo ng pagod, ginagamot ang kanilang mga sugat, habang ang iba ay bumagsak, humihinga ng malakas, tila hindi na makabangon. Tiyak na malugod na balita iyon. Ngunit hindi makangiti sina Ghislaine at Lionel. Sa halip, nagpumilit sila, sa pilitang pinananatili ang kanilang pagkakalma. Tiningnan ni Ghislaine ang harapan at sinabi, "Hindi kayo tumakas." Nakapalibot sa mga mercenaries Ironil at ang mga matatanda ng elf ay nakatayo na may mahigpit na ekspresyon. Nang magpasya si Deneb, tahimik na umatras ang mga elf. Hindi nila matulungan si Julian o ang mga dragon. Dahil hindi sila makapili ng panig, nagpasya silang magbitiw sa lahat at nanood lamang sa sitwasyon na nagaganap. At nang magsimula ang pagsil, inakala nilang tapos na ang lahat at nagpasya silang umalis. Gayunpaman, ang tanawin ng imperyo at ang mga mercenaries na nagsasalpukan ang pumihil kay Ironil sa kanyang paghinto. Iligtas sila, wala nang paraan upang mapatawad siya sa pagtulong ngayon. Ngunit, hindi niya kayang ipikit ang kanyang mga mata sa mga mercenaries na nagdurugo at bumabagsak sa harap ng kanyang mga mata. Palagi siyang naniniwala na ang pagsasakripisyo lamang sa buhay ng isang saint ang kailangan. Sinabi ito sa kanya ng mga dragon, at naniwala si Ironil mismo dito. Alam niyang dahilan at contradiction ito, ngunit hindi niya kailanman hinanggad ang pagkamatay ng iba. Nakialam ang mga matatanda ng elf sa kanyang utos. Dahil dito, napilitang umatras ang mga knight ng imperyo. Ginamit ng mga elf ang enerhiya ng kalikasan upang hilumin ang mga mercenaries, ngunit ang mga mercenaries ay hindi nagpakita ng pasasalamat. Tingnan natin, kung umalis lang kayo dito, sisiguraduhin kong mas maraming dugo ang dadaan sa inyo. Hindi sumugod ang mga mercenaries. Pinigilan lang nila ang kanilang nag-aalab na galit at tahimik na tinanggap ang tulong medikal ng mga elf. Si Oswald, na bahagya lang nakaligtas, ay tinitigan ng mga elf ng may ngisi.
Sok ang matigas na Oswald na ito, masyadong takot para manatiling kalmado ngayon. Kapag nakalabas ako, susunugin ko ang kagubatan kung saan nakatira ang mga elf. At alipin ko kayong lahat. Maging si Oswald, na umibig sa mga elf, ay napilipit ang lahat ng kanyang emosyon dahil sa sugat ng pagtataksil. Hindi maaaring baliwalain ng mga elf ang nakamamatay na intensyon at sama ng loob sa kanilang mga mata. Ang mga matatanda ng elf ay nagbigay kay Ironil ng ilang tahimik na sulyap, na nagmumungkahi na dahil nagawa na, bakit hindi na lang patayin silang lahat dito at pagkatapos ay umalis. Ngunit umiling si Ironil, hindi na siya maaaring magdagdag pa ng ibang kasalanan sa nagawa na niya. Kung nakaligtas ang mga mercenaries, ang kanilang mga kasalanan ay ibubunyag sa mundo. Haharapin nila ang hindi mabilang na pagtuligsa, ngunit kailangan nilang tiisin ang mga ito. Iyon ang kapalaran ng nagkasala, naisip niya. Mahina na nagsalita si Ironil sa mga mercenaries. Aalis na kami ngayon. Kayo rin, mas mabuting kumilos ng mabilis. Akala ng mga dragon na ang imperyo at ang mga dwarf ang bahala sa mga mercenaries ng mag-isa. Walang pakialam ang mga dragon kung ibunyag man ang katotohanan, ngunit hindi maaaring hayaan ng imperyo at ng mga dwarf na kumalat ito. Kaya't kailangang umalis ng mabilis ang mga mercenaries bago pa dumating ang iba. Alam ito ng mga mercenaries, kaya't inalalayan nila ang kanilang mga kasamahan at naghanda na umalis. Ang pagbabalik ng dalawang multo. Pagkatapos, sabay na lumingon sina Ironil at ang mga matatanda ng elf. Nakita nila ang dalawang figure na papalapit, nakabalot sa kadiliman at dugo. Nanlaki ang mga mata ni Ironil. Paano? Nakita niya ang dalawang lalaki na lumalaban sa mga dragon. Ngunit pareho silang labis na pagod kaya't inakala niyang mamamatay sila sa huli. Kahit makatakas sila sa mga dragon, hindi sila makaliligtas kung makakaharap nila ang mga tao ng imperyo. Ngunit, hindi siya makapaniwala na narating nila ito. Hindi nag-react si Ironil hanggang sa lumapit sina Ghislaine at Lionel. Ang mga matatanda ng elf, na tensyonado ang mga mukha, ay dahan-daang itinaas ang kanilang espiritu. Sa kabilang banda, tumayo ang mga mercenaries, labis na natuwa. Mga kapatid, buhay kayo. Anong nangyari sa ating kapatid na babae at sa kapitan? Yinakap ng mga mercenaries ang dalawang duguan na figure at Humikbi. Tiningnan sila ni Ghislaine nang may bahagyang knockouts na ekspresyon. Kayo, marami ang namatay, ngunit hindi bababa sa may nakaligtas. Iyon lang ay isang bagay na dapat ipagpasalamat. Napakaraming gusto niyang sabihin. Ngunit sa ngayon, kailangan nilang ipagpaliban ang pag-uusap. Nagpalitan sila ng tingin at tumango. Kahit na hindi nagsasalita, alam ng kanilang mga puso ang isa't isa. Lumapit kaagad si Ghislaine kay Ironil at sinabi ng may mapait na ngiti. Bakit? Nagulat ka ba na lumitaw ang isang taong dapat namatay na? Hindi mo ba nakita ang Pope? Nakita ko. Ipinadala ko kayong lahat, kahit ang mga kardinal, sa piling ng Diyosa. Dinurog ko ang kanilang mga ulo at pinugutan sila upang hindi sila gumapang palabas na parang mga ipis. Masyado kayong kakaunti ang dinala para manahimik. Anong klaseng balak ang gagawin ninyo kung ganoon kayo Cathicot? Dapat nagdala kayo ng marami para hulihin kami. Ay, hindi mo alam, ngunit ang hari ng mga dwarf ay pumunta na rin sa Diyosa. Kaya ngayon, ang mga mata ni Ghislaine ay lumamig. Ang mga elf na lang ang natitira. Ang tibak ni Ghislaine ay biglang itinutok sa leeg ni Ironil. Itinaas din ng mga mercenaries ang kanilang mga sandata at itinutok sa mga elf. Ang mga matatanda ng elf na naghihintay na ay gumalaw, ngunit iniabot ni Ironil ang kanyang kamay at pinigilan sila. Tumigil sandali ang tibak ni Ghislaine. Pinapanood ang dugo na umaagos mula sa leeg ni Ironil kung saan dumampi ang kanyang tibak, ngumiti si Ghislaine ng mabangis. Sa tingin mo hindi kita kayang patayin. Kung gusto mo, patayin mo ako. Saan ka nagpapaandar? Seryoso ako. Anuman ang dahilan, sumang-ayon din ako sa sakripisyo ng Saint, kaya ang sinumang miyembro ng Julian Mercenary Corps ay may karapatang patayin ako. Nagngit-ngit si Ghislaine at itininaas muli ang kanyang tibak. Si Ironil ang espiritual na pinuno ni Ereneth. At ang Julian Mercenary Corps ay marami ring nakuha mula sa Elven Forest. Ang katotohanan na ang mga dwarf at dragon ay madaling sumuko sa banal na bato sa simula ay higit na dahil sa desisyon ni Ironil.
Higit pa rito, iginagalang ng lahat sa Julian Mercenary Corps ang karakter ni Ironil. Kahit si Ghislaine ay nakaramdam ng pag-aatubili tungkol sa pagpatay kay Ironil. Ngunit iyon ang dahilan kung bakit mas nakaramdam siya ng pagtataksil. Ang paghihiganti ay hindi magbabalik kina Julian at Denham. Alam na alam iyon ni Ghislaine. Ngunit kung ito ay isang bagay na hindi na mababawi, pipiliin ni Ghislaine ang paghihiganti kaysa sa pagpapatawad. Ang pagsisi ni Ironil at ang hula ni Ghislaine. Habang aakma na si Ghislaine na putulin ang ulo ni Ironil, malakas na sumigaw ang isang matanda ng elf. Sinubukan ng Chieftain na iligtas ang Saintess. Nagbago ang isip niya sa huling sandali at sinubukan niyang pigilan ang selyo, ngunit inatake siya ng Dragon Lord at nabigo. Sinulyapan ni Ghislaine si Ironil. Tiyak, ang kanyang tiyan ay punit, at may sugat. Tila gumaling ito sa enerhiya ng kalikasan, ngunit maging ang mga marka ay hindi maitago. Nakikita si Ghislaine na nag-aalinlangan, muling sumigaw ang matanda ng elf. Iniligtas namin ang mga mercenaries. Iniligtas namin sila mula sa imperyo at ginamo namin sila. Kaya hindi mo ba kami mapapatawad dahil dito? Tinitigan ni Ghislaine si Ironil ng matagal. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado. Tila talagang gusto niyang iwanan ang lahat ng desisyon kay Ghislaine. Sa katunayan, kung lumaban sila sa kanilang kasalukuyang estado, hindi kailanman mananalo si Ghislaine. Gayunpaman, ang katotohanan na ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa kanya ay nangangahulugang sincere siya. Dahan-daang ibinalaban ni Ghislaine ang kanyang tibak at nagsalita. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng dulo ng talam. Wala akong intensyon na patawarin ka. Pinapalampas ko lang ito sa ngayon dahil alam kong magbabayad ng presyo ang mga elf. Sinasabi mo bang may presyo bukod sa aking buhay? Bilang tugon sa tanong ni Ironil, tumingin si Ghislaine sa paligid ng mga elf at sinabi. Gagawa ako ng hula. Ang imperyo ay guguho, ang mga dragon ay mawawala, at ang mga elf at dwarf ay sa huli ay magiging alipin ng mga tao. Dahil iyon ang itinakdang hinaharap at ang natural na kaayusan ng mga bagay. Nangunot ang noo ng mga matatanda ng elf sa mga salita ni Ghislaine. Ang mga elf ay nabuhay bilang isang independenteng puwersa hanggang ngayon. Nakakuha sila ng respeto mula sa sangkatauhan, at ang kanilang kapangyarihan ay kakilakilabot. Siya ay sapat na malakas upang maging isang mahalagang papel sa laban kontra sa demonic realm. Ngunit paano siya magiging alipin ng mga tao? Ito ay walang katotohanan. Inakala lang nila na si Ghislaine ay sinapian ng kasamaan at naglalabas ng mga sumpa. Ngunit ang ekspresyon ni Ironil ay tumigas higit sa sinuman. Hindi ko naisip iyon. Naisip lang niya ang pakikipaglaban sa demonic realm para sa ikabubuti ng mundo. Hindi niya naisip kung ano ang mangyayari pagkatapos noon. Naniniwala lang siya na pagkatapos ng digmaan, tanging mapayapang araw ang papuno sa hangin. Katulad ng Saintess. Hindi ko naisip ang kasakiman ng mga tao. Ang digmaan ay nanalo, at ang demonic realm ay nasil. Ibig sabihin, wala ng kaaway na natitira upang labanan. Sa pagkawala ng kaaway, ang walang katapusang pagnanais ng tao na lamang ang natitira. Ang pagnanais na iyon ay kumalat sa iba pang mga target. Ang mga elf at dwarf ay walang alinlangan na magiging nakatutuksong biktima sa kanila. Kung ang trigger ay ang pagtataksil ng mga elf at dwarf, ito ay isang perpektong dahilan. Ang mga puwersa na sumunod sa mandirigma at sa Saintess ay may sapat na katwiran. Sa kabutihang palad, hindi ngayon. Sa pagkamatay ng Pope at ng mga kardinal, ang imperyo ay mabibiyak. Sa loob ng ilang sandali, ang mga tao ay abalang nakikipaglaban sa isa't isa. May oras pa hanggang sa matapos ang laban na iyon. Ang mga elf at dwarf ay kailangang maghanda para sa oras na iyon. Umuwi na tayo. Huminga ng malalim si Ironil at tahimik na tumalikod. Walang saysay na patayin ang natitirang mga miyembro ng Julian Mercenary Corps at ilibing ito dito. Iyon ay magbabawas lamang ng isa pang katwiran, at sa huli ay hindi papayapiin ang mga pagnanais ng tao. Ang huling pananaw ni Ghislaine. Si Ghislaine, na nanunood sa pag-alis ng mga elf, ay dahan-daang lumingon. Isang madilim, pumipilipot na figure ang lumitaw sa maikling distansya. Binubuo ng dalisay na enerhiya, ito ang labi ng mga espiritu ni Julian. Ipinanganak mula sa malalim na kalungkutan at kawalan ng pag-asa ng mga espiritu na nalubog sa kadiliman, ito ay gumala,
walang kamalayan sa lahat, hinahabol ang amoy ng espiritu na nagmumula sa mga elf. Habang umaalis ang mga elf, nagsimula itong pumilipot muli, sinusundan sila mula sa malayo. Maging iyon ay instinctive na lamang. Tiningnan ito ni Ghislaine nang may bahagyang malungkot na mga mata at sinabi. Umalis na rin tayo dito. Ang paglusot sa harang ay tila hindi na kailangan. Ang mga elf ang mangguna sa daan. Ang dalawang grupo na magkasamang lumaban sa demonic realm ay naglakad sa katahimikan. Alam na hindi na sila makababalik sa dati. Sa mabigat na kapaligiran, bumulong si Oswald kay Ghislaine. Kuya, sumasang-ayon ako sa iyo. Ano, sirain ang imperyo, poksain ang lahat ng mga dragon, alipinin ang lahat ng mga elf at dwarf, hindi ba iyon ang ultimateng, nakapagbabagong mundo na paghihiganti, isang tunay na revolusyon. Pinag-isipan ni Ghislaine ang mga salitang iyon sandali, pagkatapos ay tumawa. Oo, kailangan nating magrevolusyon. Hindi labis na pagmamalabas na sabihin na ang imperyo ang nangibabaw sa kontinente hanggang ngayon. Kung guguho ang imperyo, ang kontinente ay malulubog sa kaguluhan. Ang totoo, hindi niya alam kung paano gumuho ang imperyo. Hindi niya alam kung paano naganap ang orihinal na kasaysayan nito. Higit pa rito, salungat sa paniniwala ni Ghislaine, hindi nag-iwan ng sumpa si Julian. Si Ghislaine mismo ang nagbigkas ng mga salitang iyon. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak. Sana ay nakatakas si Denham. Lumapit si Julian sa altar sa mapanganib na sandali. Ang katotohanan na ginawa ni Denham ang sakripisyo, sa kabila ng lahat ng ito, ay nangangahulugang kailangan itong gawin. Kung gayon, isa lamang ang kailangan niyang gawin. Denham magiging mahirap, ngunit maghintay ka. Ito ay ang likhain ang hinaharap na ninanais niya. Ito ay ang aking kapalaluan na maniwala na sa pag-abot ko sa ikasyam na bilog, kaya kung hawakan ang kamalayan ni Ghislaine. Gayunpaman, ang napakalaking kapangyarihan ni Ghislaine ay lampas pa rin sa aking kapasidad. Matapos na walang pagpipilian si Ghislaine kundi tumakas sa lungsod, agad siyang natulog sa loob ng aking kamalayan. Ang aking katawan ay nagkahiwa-hiwalay muli. Gusto kong tanungin kung paano siya nakabalik, ngunit kailangan kong ipagpaliban ang aking kuryosidad. Nang dumating kami sa mga posisyon ng Allied, natural na nagkaroon ng kaguluhan. Lahat ay nagtanong kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi lang namin sa kanila na maghintay at wala kaming sinabi. Hindi kami makakapagtiwala sa sinuman hanggang sa bumalik ang aming mga kaibigan. Ang mga elf, na sumusunod sa mga utos ni Ironil, ay nagmadaling umalis sa mga puwersa ng Allied, na tila tumatakas. Nagtataka pa rin ang mga tao kung ano ang nangyayari. Ang mga dwarf ay patuloy na lumalapit sa amin, naghahanap sa kanilang hari. Ngunit hindi namin nakita ang sinuman at nanatili kaming tahimik. Ilang araw ang lumipas, ang mga kaibigan na naglakbay sa pagtugis ay sa wakas ay bumalik. Dumating sila, matagumpay at nasa sabik, dala ang mga ulo ng mga apostle. Sa kabutihang palad, ang mga dragon na kasama nila ay wala na, tila umalis na. Sa harap ng aking mga kaibigan, na puno ng kagalakan, kailangan kong ihatid ang pinakamalungkot at pinakamahirap na balita. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.